Hi po, good morning. And hello po. Yan, good morning po, no? So ngayon lang ulit tayo nakapag-live ng morning. Medyo maulan kasi dito sa amin, so ang aga ko nagising. Ayos naman, ayos na. So, purihin po ang Panginoon, okay naman na. So yan, no, paki-like, paki-share kapatid. Hindi ko lang alam kung may algorithm tayo ng umaga. Pero try pa rin natin, no? So yan, paki-like, paki-share, no? Paki-tap. Yan, hello po. So again, our topic right now, strength for today. So hindi muna tayo about dun sa partaking kasi gusto ko pong iset yung devotion ngayon for our discipleship mamayang gabi. So ayan, kaya paki-like, paki-share, paki-tap kapatid, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Paki-send na rin po sa group chat natin, no? Yung mga kapatid na nanghihina, please. Yan, paki-share naman yung link doon sa ating group chat kapatid kung nandoon po kayo. Ayan. Thank you po sa inyo. Thank you. And say thank you, Ate Candy. Yan. So we're just waiting for others to join, no? So strength for today. So that's our topic right now, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So and we're just waiting for others to join, kapatid. Kaya ano lang natin, no? And thank you po. Kamusta naman ang umaga ninyo? So Isaiah 40, chapter 30, verse 31. So yun po yung topic natin ngayon. So ito kasi yung binigay ni Lord sa akin kanina eh. So dapat ang topic sana natin about discipleship, which is about ano sana, encouragement and accountability. Pero pinabago ni Lord eh. Kasi naniniwala po ako, medyo maraming nanghihina ngayon, no? So, kaya tignan natin kung paano tayo papalakasin ng Panginoon ngayong araw. Amen? At sobrang sarap pong umpisahan ang umaga ng merong Word of God. Amen? Kaya umpisahan natin to ng Word of God agad. Amen? Cavite po. Kawit Cavite po. Taga Kawit Cavite po kami. Yes, salamat sa lakas, no? So, pag-usapan natin to, no? Pray natin, Lord. I pray sa Valenzuela, Lord God, Malinta, Valenzuela, na may baha. Lord, I declare, ingatan niyo po yung mga taga doon at bigyan niyo po ng wisdom yung government to rescue them in Jesus' name. Amen and amen. Denise, kung kailangan ng lumikas, likas po kayo. Lord, I pray for Jay. Lord God, I declare yung kanyang anxiety. We rebuke it at bigyan mo siya ng peace ngayon in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, kapatid. Kaya please like it, share it, tap it, guys, no? Wait lang, chine-check ko. Ayan, okay. So ngayon, strength for today, no? So this is our topic po ngayon. Kaya paki-like, paki-share, paki-tap na rin kapatid, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So, I know God will move. Amen.
Lord, I pray po sa mommy ni Ash, Lord God. Ano man yung mental health disability ng kanyang mama for 12 years, we rebuke it in Jesus' name and we declare a peace and sound mind na galing sa'yo. In Jesus' name, amen and amen. Ay, Denise, hello. Thank you naman. So basta kung kinakailangan lumikas kapatid, likas po kayo. Amen. Yung mga gamit nyo kapatid, I know mahirap i-let go pero mas mahalaga ang buhay. Amen. So please, kaysa naman sa bago lumikas hanggang dibdib na. Mahirap po ang binabaha. Sobra pero dalangin natin no na ingatan po talaga kayo ng Panginoon. Amen. Yes, maganda po simula ng araw natin ng Word of God. Kaya after like mga 4 minutes po, yan, pakitap-tap-tap, alitap-tap dyan. So, strength for today. So, napakahalaga po nito na palakasin po kayo ng Panginoon, no? Palakasin tayo ng Diyos. Amen. So, kaya ibuklatin niya natin yung Bible natin from Isaiah 40, verse 31, no? Kunin ko rin sa Tagalog. Isaiah 40. Yan. Hello po sa lahat na nandito. Pa-present naman. Para alam ko lang na nandito na kayo, no? Yan. Isaiah 40, chapter 31. Ay, verse 31. So we're just waiting for others to join, mga kapatid. Kaya please like it, share it, tap it, guys. And hello po. After like 3 minutes, start na rin tayo. Yan. Hello po. Kumusta po ang buhay-buhay natin? So, strength for today, kalakasan mula sa Panginoon ngayong araw. Amen. So, bagong lahat, tayo muna ay manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos na alam namin kasama namin. Kaya Lord, we declare na kami po ay palakasin mo. At we pray, Panginoon, na samahan niyo po kami dito dahil alam namin na kailangan namin ng iyong salita. In Jesus' name, amen and amen. So kapatid, basahin ko siya sa Isaiah 40:31 no, sa Tagalog kasi mas maganda po yung Tagalog eh. Tingnan niyo po ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen. Alam mo bakit gustong gusto ko to? Kasi hinika ako kagabi. Amen. Kaya hanap ako ng verse, kapatid, para palakasin ako ng Diyos. Di mo sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen. Pero sa akin lang yun, reflection ko lang yun. Pero kapatid, ngayon, titignan nyo, ang ganda po ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Bago ko po ituloy ito, sino po dito pakiramdam niya nanghihina siya? Sige nga, nanghihina sa pananampalataya, nanghihina ang katawan, nanghihina ang motivation, nanghihina ang mga bagay-bagay. Sige po. Sino po ang nanghihina? Yan, di ba? Daming nanghihina, di ba? Pero gusto ko pong ibasahin tong Isaiah 40:31 eh. Ngunit muling lumalakas. Amen. Alam mo kapatid, yung word na ngunit, at sa English, ano ba sa English to? But, ngunit at but, no? Ito yung mga turning point ng buhay natin in terms of the Bible. Amen. Manghina ka man, ngunit. Mapagod ka man, ngunit. Ito yung binibigay sa'yo ng Panginoon, kapatid, na muli kang palalakasin ng Panginoon at muli kang sisigla. Bakit?
dahil nagtiwala ka kay Yahweh. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Yes, may mga physically tired, may mga mentally tired, amen, merong spiritually tired, merong wala ng will magpatuloy, merong mga kapatid na parang pagod na talaga sa life nila, sa mga routinary. Pero kapatid, again, sabi ng Panginoon, ngunit, amen, ngunit or but, yes, yang, I know the Lord will bless you, amen. Ngunit muling lumalakas at sumisigla. Ang alin? Ang nagtitiwala kay Yahweh. At ano pang sabi? Grabe, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Kapatid, mahal ka ng Diyos. At gusto ng Panginoon, kapatid, na bigyan ka ng panibagong lakas ngayong araw. At hindi lang yun, kapatid eh. Actually, pinag-iisipan ko kung Lamentations 3:22-23 or eto eh. Pero kung tignan rin natin, Lamentations chapter 3 verse 22-23, ang pag-ibig at ang kahabagan ng Panginoon ay, ano, laging bago kada umaga. Bakit? Dahil tapat at dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen. So ganito rin, pag nagtiwala ka sa Panginoon, palalakasin ka ng Diyos ngayong araw. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, panibago ang gagawin niya sa'yo. Amen. Ang kailangan mo lang, kapatid, magtiwala. Kaya ngayong umaga, kapatid, dalangin ko, oo, pagod ka. Oo, emotionally weak ka. Oo, spiritually weak ka. But God gives you another morning. Hindi para pagtripan, hindi para pahinain, hindi para mapagod. Amen? Kundi para katagpuin ng Diyos at palakasing muli. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kapatid, ako sobrang grabe biyaya ng Diyos sa akin. After 4 months, kapatid, hinika ako ng ganong kagrabe kagabi. Alam niyo yan, naniniwala ako na observe niyo po na medyo hinihingal ako kasi nga ang trigger talaga ng hika ko, yung ano lang, yung sa med, sobrang lamig. Init, lamig, hindi na maintindihan. Pero alam mo kapatid, nagtiwala lang ako sa Panginoon. Mahirap po magkaroon ng hika, no? Para bang para bang you are living a life of hard way. Para bang level 500 yung buhay mo. Ang hirap, no? Pero alam mo kapatid, ginising naman ako ng Diyos. Kaya nga pagising ko, sabi ko, Panginoon, ihahayag ko salita mo. Amen. Amen. Bakit? Kasi pag binigyan ka ng panibagong lakas ng Diyos, dapat ito ay ibinibigay mo sa Panginoon. Amen. Pag binigyan ka ng panibagong lakas ng Panginoon, patuloy kang magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko na ngayong umaga, maintindihan mo na pag nagtiwala ka sa Panginoon, bibigyan ka ng panibagong lakas ng Diyos. Amen. Sabi mo nga dyan, bibigyan ako ng panibagong lakas. Amen. Hallelujah. Kaya nga kapatid, itong Isaiah 40:31 ay nire-remind tayo na ang kalakasan po ay hindi lamang nanggagaling sa atin, kundi nanggagaling po sa pag-asa na binibigay ng Panginoon. Mawala man ang lakas mo, pero ang lakas ng Diyos ay laging mananatili. Amen. Hindi ka malayo sa Panginoon. Lumayo ka man kapatid, sabi po ng Bible, He is keeping track of your sorrow. Amen. Magkaroon ka man ng problema kapatid, pero hindi ka iniwan ng Diyos. Kasi sabi ng Lord, He will never leave you nor forsake you. At kung maiintindihan mo ng tama to kapatid, kung maiintindihan mo to ng tama, God will definitely move. Amen. Ang mga pangako kasi ng Panginoon kapatid ay tinatanggap. Amen. Tinatanggap at ipinapamuhay. Kaya ngayong umaga kapatid, bigyan ka ng Diyos ng isang lakas na nanggagaling sa Panginoon. Nakakapagod talaga kapatid pag sarili mong lakas. Amen. Nakakapagod talaga kapatid kung tayo-tayo lang, sarili lang natin.
Amen. Sinubukan naman nating lumaban para lang sa sarili natin, pero 'di ba parang wala din? Amen. Pero ngayon iba na. Sabi mo iba na ngayon. Amen. Lapit ko lang po. Iba na ngayon. Amen. Bakit? Dahil ngayon sa Diyos na tayo kukuha ng lakas. Amen. Kaya kapatid, pag-usapan natin 'to, i-expository natin 'no. Focus lang tayo sa Isaiah 40:31 para mas mahimay-himay natin ng maayos. First point, hope in the Lord. Yan. O pag-asa mula sa Panginoon. Sabi po dito, but those who hope in the Lord. Ang ibig sabihin ng hope, kapatid, o kumikilala ng pag-asa sa Panginoon, ito po yung inilalagay mo ang lahat ng pagod mo sa mga kamay ng Diyos. Amen? Ngayon, i-address muna natin, bakit ba napapagod ang tao? Bakit ka ba napapagod? Na bakit ba ako napapagod? Kasi tayo, kapatid, ay nagbibigay. Amen? Nagbibigay ka ng lakas, nagbibigay ka ng effort. Talagang, kapatid, kasama po ang pagre-rest, di ba? May sapat kang energy ngayon, meant yan para gamitin. Amen? Di mo, pag wala kang ginawa, nakakapagod din. Tama? So, ibig sabihin, kapatid, ang buhay ng isang tao, it will always continually flowing. Amen? So, hindi pwedeng hindi eh. May pamilya ka, asikasuhin mo pamilya mo, may trabaho ka, kailangan mong kumita. May mga problema ka na nakakapag-drain sa'yo pero kailangan mo ng refresh. Amen? Kaya nga, kung titignan mo sa secular, kapatid, napakahalaga ng mga me time, di ba? Napakahalaga na kahit papaano mag-travel ka. Amen? Yung mga babae dyan, kapatid, napakahalaga na magpa-manicure, pedicure naman kayo. Amen? Ini-encourage ko po kayo, magkaroon kayo ng sariling oras para sa sarili nyo. Amen? Amen? Kaya kapatid, ngayong umaga, tuturuan kita ng tamang pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kapatid, lubog ka sa utang, dito ka, makinig ka muna. Amen? Nakakapagod po ang buhay. Pero kapatid, mas nakakapagod pag wala kang pag-asa sa Panginoon. Amen? Drain, tired, weary, anxious, amen? May depression, lahat yan. Pero kapatid, ibigay mo sa mga kamay ng Diyos. Alam mo kung paano binigyan ng Diyos ng assurance ang tao? Nakakita kasi ako ng ibon eh. Thank you Lord. Ito yung bintana namin, may ibon. Kapatid, ang ibon hindi nag-aalala. Amen? Ang ibon, kapatid, pinapakain siya ng ama niya sa langit. Amen? Ang ibon nagpapatuloy mabuhay. Naghahanap ng mga nais niyang tanggapin mula sa Panginoon. Di ba? Alam niyo po ba yun? Yung verse na yun, di ba? Tingnan niyo ang mga ibon. Hindi ba't hindi sila nagkukulang dahil pinapakain sila ng Diyos sa langit? Kapatid, yun po yung gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. Na if you hope in the Lord, you have the assurance. Amen? Amen po ba? You have the assurance. Sabi mo nga dyan, assurance. Kaya nga ang hope o ang pag-asa, hindi ka nito ipapahiya. Amen? Tama ba? Mag-upload na po ako ng recap mamaya. Sorry, hininga kasi ako kagabi kaya hindi ko po na ano eh. Amen? Kapatid, hindi ka ipapahiya ng pag-asa mo sa Panginoon. Yan, napansin ko kasi kanina, ayan, no, napansin ko sa mga nagko-comment, no? Yung mga anxiety, amen? Yung mga depression, yung mga ah mentally exhausted. Amen, kapatid. Ako po, industrial psych. So may alam ako sa counseling. Kapatid, para maging maayos yung ganyan mo, kailangan mo lang ng tamang outlet. Amen. At yung outlet mo dapat mapagkakatiwalaan at matibay na sandigan. Amen. So kung titingnan natin kapatid, bakit sinabi ng Isaiah na hope in the Lord? Ang Diyos ang matibay na sandigan at hindi ka ipapahiya ng pag-asang ito. Amen. Again,
Ano bang inaalala mo? Nasa Bible ang sagot. Kailangan mo lang ng tamang outlet. Kailangan mo lang ng tamang paghihingahan mo. Amen? Kapatid, pag sa tao ka nag-share, pwede ka pang magkaroon ng pagdududa kasi tao yan eh. Pero sa Diyos, kapatid, hindi ka magdududa at tutulungan ka pa. Amen? Napapagod po ang isang tao kasi mag-isa siya. Tama? Alam mo kapatid, hindi ko alam kung sino po ang merong mga kasama sa bahay. Hindi ba't nakakawala ng pagod kapag alam mong supportive yung mga kasama mo sa buhay? Tama ba? Parang kahit nga isa lang eh. Basta alam mong kasama mo siya, talagang lumalaban ka kasi alam mo meron kang isang tao na hindi ka iiwan o pababayaan mo. Pero kapatid, kahit na ang isang tao na nangako sa'yo na hindi ka iiwan, darating ang pagkakataon na iiwan ka niyan. Kasi tao din yan. Amen. Nagets mo? Kahit ikaw naman sa iba, maaari mo rin silang iwan. Tama ba? Kasi tao eh. May kanya-kanya tayong needs, kapatid, na hindi naman talaga maibibigay ng isang tao, pero maibibigay ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, sinasabi ng Panginoon, huwag mong gawin nang hindi mo kasama ang Lord. Grabe, all throughout the Bible, kapatid, anong mga sinasabi ng Panginoon? I will be always with you. I will never leave you nor forsake you. Go. Amen. Kumbaga kapatid, hindi ka hinahayaan ng Diyos na mabuhay mag-isa. Oo, tahimik ang Panginoon. Amen. Oo, madami siyang hindi niya inire-reveal sa'yo lahat. Pero kapatid, ang Diyos, kahit tahimik, may ginagawa. Amen. Kahit napakiramdam mong wala siyang ginagawa, magkaroon ka ng hope na may ginagawa ang Diyos. Kaya nga kapatid, di ba, Jeremiah 29:11, ano pong sabi? My plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. At sinabi niya to kapatid, sa kalagitnaan po ng exile o paghihirap ng mga Israelita sa loob ng Babylon. Amen. Kung titignan mo kapatid, bakit hindi nagme-make sense? Lord, my plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Pero bakit nandito ako sa sitwasyon na hindi maganda? Kapatid, ang gusto kasing sabihin sa iyo ng Panginoon, nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya kahit hindi mo pa nakikita. Yun po ang pag-asa. Amen. Na may gagawin si Lord, na itong ginagawa ng Diyos para sa ikabubuti mo, hindi ikapapahamak mo. Hindi mo man maintindihan ang mga bagay-bagay, pero pipiliin kong magtiwala. Amen. Because God is the God who gives you hope, and that hope will never put you ashamed. Amen. Amen po ba? Mamaya po natin pag-usapan yan, Kuya Miguel, no? Amen. Ewan ko kapatid yan, ang dami po palang may anxiety pag umaga. Medyo maaga po ang anxiety nyo, ha? Though wala naman talagang oras yan. Amen. Pero kapatid, ako po, meron po akong anxiety and depression. Extreme pa po. Extreme anxiety, extreme depression. Ako po ay nasa paligid ko po puro psychologist. Amen. Pero alam mo kapatid, tanging ang panalangin lang sa Panginoon ang siyang naging okay ako. Hindi umaobra sa akin mga gamot, hindi. Pero panalangin ng Diyos. Amen. Hindi po ako sinukuan ng mga nandito po sa church, pinagpe-pray nila ako lagi, dineliverance, nag-counsel, hanggang sa naging okay. Ngayon po, ako naman ang ginagamit ng Panginoon sa mga may anxiety. Bakit? Gusto ko pong ipatunayan sa iyo na ang Diyos po, hindi ka ipapahiya ng pag-asang ito. Pag-asa ka pa. Amen. Hindi lang makatulog kapatid. Sobrang basic lang ng anxiety ng hindi nakakatulog. Ako kapatid, umabot na sa self-harm. Pero ngayon, inayos po ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon?
Hallelujah. Sabi mo nga dyan, aayusin ka ng Panginoon. Amen. At nakita ko kapatid, kasi ako umano ko tinignan ko yung buhay ko kapatid ng mas malayo Nakita ko kapatid na kaya pala ako napagod kasi pinilit kong ayusin ng akin. Hindi ko binigay agad sa Panginoon. Amen. Alam ko yung moment na ganyan kapatid, gigising ka, para bang pagod. Ang haba naman ng tulog mo, para bang pagod. Tama? Tama, mali. Dami mong inaalala, ginawa mo na yung best mo pero parang hindi sapat. Tama? Pero kapatid, tinignan ko hindi pala mali yung ginagawa ko, kundi kulang. Anong kulang? Si Lord. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, alam niya yung testimony ko kapatid, di ba? Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung hindi mo lang din naman ako kukunin, tulungan mo na lang ako. At tinulungan po ako ng Diyos. Amen. Tsaka na ulit yung testimony ko, ito muna. Anong ibig ko sabihin? Ang kulang kasi yung pag-asa mo mula sa Panginoon. Amen. Amen ba? God is in control. Amen. 'Di ba sa Jazz, 'di ba Zechariah ang favorite mong Ay, tama ba? Zechariah Tama? Zechariah, ano pang sabi doon? Sa Zechariah ba yun o sa Ezekiel? Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord alone. Kapatid, ang pag-asa mula sa Panginoon na hindi po para bang binigay mo tapos parang wala na lang. Hindi kapatid, ang pag-asa mula sa Panginoon, hinahayaan mo ang Diyos ang kumilos. Amen. Hinahayaan mo ang Panginoon kapatid na bitbitin niyang buhay mo. Kaya nga anong sabi ng Panginoon, come to me who are weary and burdened and I will give you rest. And from that rest, that from the Lord kapatid, He will strengthen you. Magpahinga ka sa Panginoon. Mag-devotion ka kapatid, mag-worship ka sa Diyos at kahit hindi nagme-make sense kapatid, kahit na parang wala namang effect yan, Kuya Jerome kapatid, may gagawin ang Diyos. Kasi from your prayer and from your rest kapatid, doon mo mas maririnig ang klarong utos ng Diyos. Si Elijah kapatid, nagtulog yun Yung tropa nating si Elijah, na-discourage siya kay Jezebel. Nagtulog siya, pero hinayaan siyang matulog ng Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanya o ng angel sa kanya, sige mag-rest ka at kumain ka para magkaroon ka ng sapat na lakas kasi maglalakbay ka pa. Kapatid, kasama po yan sa buhay. Amen. Kasama yan sa buhay. Kapatid, hayaan mo ang Diyos ang bumitbit ng buhay mo. Hayaan mo ang Diyos, kapatid, na kumilos. Di ba? Mapapagod ka ba pag nag-be still ka? Matanong ko kayo. Ano sabi ng Lord? I will fight for you. You only need to be still. Nakakapagod ba yun? Hindi, no? You will just be amazed sa kayang gawin ng Panginoon. Magpapasalamat ka na lang sa likod ng Diyos dahil gumagawa siya sa iyong harapan. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kaya nga kapatid, tignan mo lagi ang ginagawa ng Diyos at from there, doon ka magkakaroon ng hope na nagmumula sa Panginoon. Piliin mong tignan. Nung may anxiety and depression ako kapatid, lagi kong tinitignan yung pangit. Iniwan ako, wala akong pera, puro utang ako, wala akong bahay. Bakit ganito buhay ko? Dami ko namang ginawa. Dumating pa sa point, Lord, di ba, nagpapakain ako ng mga bata, nagpe-pray naman ako, dami kong ganon. Pero hindi ko nakita yung mga maliliit na bagay na ginawa ng Panginoon para ihanda ako sa malalaki. Kahit wala akong bahay, may nakain naman ako. Amen? Amen ba? Ligtas pa rin ako, nasa tamang pag-iisip pa rin ako, malakas pa rin ako. Stress ako, oo, pero umuusad ako sa buhay. Kapatid, it is a matter of your perspective. Ngayong umaga, anong pipiliin mong tignan? Problema mo o kakayahan ng Diyos? Kapatid, kahit na mukhang hindi nagme-make sense,
Para bang Kuya Jerome, parang ang hirap. Ang daling sabihin, pero parang ang hirap. Do it anyway. Amen. Kasi sabi ng Psalm 62 verse 5. Sige po, pakitay po dyan. Psalm 62 verse 5. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Oo, ang kaluluwa ko ay nakahanap ng pahinga mula sa Diyos at ang pag-asa ko ay nanggagaling lamang sa Kanya. Amen. Kapatid, umpisahan mo yung araw na nagtitiwala sa Panginoon. Kung yung iba nasa trabaho na ngayon, kapatid, umpisahan mo pa rin magtiwala sa Panginoon. Amen. Umpisahan mo. Again, nakakapagod ang buhay pag kinakaya mo lang ng sarili mo. Kaya nga kailangan mo mag-pray. Kasi doon manggagaling yung instruction eh. Kaya hindi tumatama yung mga pinagagagawa mo sa buhay kasi nga wala kang tamang instruction mula sa Panginoon. Ako kapatid, alam mo, kahit na sabihin ka pa niya ni Kay na may tama ka, okay lang Kay. Pagpalain ka pa rin ni Lord, no? Napalingon ako eh. May tama daw ako. Thank you Lord. May tama pala ako. Amen. Pero alam ko ba yan, katulad yan, may mga mang-iinis sa'yo, may mga itatry kang i-down. Alam mo, wash out mo lang sila. Shh. In Jesus name. Amen. Bakit ka magpapa-apekto? Amen. Bakit ka magpapa-apekto sa mga ganyan? Hindi naman yan nakakadagdag sa buhay mo. Amen. Amen ba? Tingnan mo. Diba? Ganyan yan, no? Bugs, mas mapipikon yan. Mag-PPM pa yan. Ako po, alam nyo po, lagi ko po itong sinasabi. Ano na ako, kumbaga parang tagal na akong pikon, ngayon nyo pa ako pipikonin. Ngayon pa ba? Amen? Ngayon pa ba kung kailan mabuti na ang Diyos sa buhay ko? Amen? Ngayon pa ba kung kailan pinagpapala ako ng Panginoon? Amen? Ngayon pa ba kung kailan napakita na ng Diyos sa akin yung kakayahan niya? Amen? Anong ulit-ulitin ko sa inyo? Ang hope mo sa Panginoon, ipinagkakatiwala mo sa Diyos lahat. Amen? Ipagkakatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng mga bagay. Mukha mang mahirap, pero sa Diyos yan. Mukha mang imposible, walang posible sa Panginoon. May sakit man ako, ang Diyos ang nagpapagaling. Kulang man ako, God will provide. And He will secure you. Amen? Kaya nga ngayon, kapatid, sobrang bagyo, di ba? You can have hope in the midst of storm. Salamat sa Panginoon kasi may mga nasa community natin, yung mga anak nila nagpe-pray habang binabaha sila. Amen? Nagwo-worship habang binabaha. Ganun po ang tamang pagdi-disciple. Ganun po ang tamang pagtitiwala. Katulad ng kay Pedro, kapatid. Nung nakatingin siya sa Panginoon, nakalakad siya sa tubig, pero nung binaling niya ang tingin niya sa Panginoon, nakita niya yung hangin, nakita niya yung bagyo, yung alon, doon siya nag-umpisang lumubog. Amen? Amen po ba? Kapatid, it is the matter of your perspective sa harapan ng Lord. Hindi mo iaalis ang iyong paningin sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, gisingin ka ng Panginoon ngayon. Amen? Na tumingin ka lamang sa Diyos at sa Diyos lang. Yun po ang pagbibigay ng pag-asa sa Panginoon. Yun po ang pagtitiwala. Amen? Kapatid, itong faith ko, kung namamangha po kayo, hindi nyo po alam yung pinagdaanan nito, sobra. Daming beses kong nadapa, ang daming beses kong nagkamali, at alam kong ang daming beses kong hindi ko napapurihan ng Panginoon, pero ang Diyos ay tapat. He will always win me in correction. He will always win me in love. He will always win me in His promise. Kahit sa billboard, kapatid. Amen. Alam nyo ba, napadaan po ako sa may SM Ora. Papunta po kami sa Pasig. Doon kasi kami dumaan sa may C5 eh. So sa may C5 po, malapit yun sa SM Ora eh.
Parang ano na nga yun, market, meron po dun yung MX3 na verse. Ano nakalagay dun sa MX3, MX sa verse? I will never leave you nor forsake you. Grabe. Gumagawa pa rin ang Panginoon doon sa billboard. Amen. Maraming beses na pinaalala sa akin ng Panginoon ng kabutihan niya base sa mga nakikita ko. Amen. Lagi ko natingin sa langit. Bakit? Kasi sabi ko, ang lawak ng langit, ibig sabihin malaki ang Diyos ko, ang liit lang ng problema ko. Amen. Kailangan mo lang turuan yung sarili mo. Tingnan mo ha, Psalms 62 verse 5, yes, my soul find rest. Kapatid, umuo siya sa Panginoon at sa Diyos siya nagpahinga. Amen. Nakakapagod buhay, no? Mas nakakapagod pag wala ka kay Lord. Tandaan mo yan. Amen. Amen po ba? My soul find rest in God. Amen. Makinig ka lang dito. Meron na po akong yung Muslim na naging Christian po na dinidisciple dito. Amen. Kaya kapatid, put your hope not on your strength but on strength of God alone. Sa Diyos lang. Sabi mo nga dyan, sa Diyos lang. Bakit? Second point, God renews the strength we have lost. Sige po, palakasin ka ng Panginoon. Lumalakas na ba? Sabi mo nga dyan, lumalakas na kuya. Parang si Taguro no? Napapaghalataan sa edad. God renews the strength we have lost. Amen. Sabi po dun sa verse natin, but those who hope in the Lord will renew their strength. Amen. Kapatid, sabi po ng Bible, para mas maintindihan mo ha, hindi sinabi ng Lord na magpakalakas ka. Sinabi ba ni Lord John? Dito sa verse hindi niya sinabi, pero anong sabi niya? He will renew their strength. He will give you strength. Amen. Kapatid, yung favorite verse ko or yung life verse ko, Deuteronomy 31:6. Alam mo anong sabi doon? Be strong and courageous, do not be afraid nor terrified. Nakalagay doon, be strong. 'Di ba? Kala ba Kuya Jerome hindi niya sinasabi na magpakalakas ka? Hindi yun yung perspective na binigay doon. Tingnan mo, be strong and courageous, do not be afraid nor terrified. Ano pong sabi? For the Lord your God goes with you. Kapatid, si Lord pa rin nagpalakas. Lumakas ka dahil hindi ka iniwan ng Diyos at ang Diyos ang nagbigay ng lakas. Amen. Ito mo kapatid, nung nag-uumpisa tayo, hinang-hina ka, di ba? Pero ngayon, sumisigla ka na. Amen ba? Mag-hallelujah nga yung sumisigla na. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Amen? Palalakasin ka ng Diyos. Sa pananalangin mo, kapatid. Amen? Palalakasin ka ng Panginoon. Yan, emotionally drained ka, kapatid. I will pray for you. Palayain ka ni Lord sa utang in Jesus' name. Pero ikaw ang mas humingi ng lakas sa Panginoon. Because He is the God who will strengthen you. Amen? Amen po ba? Maaring kahapon, kagabi, kapatid, ulitin ko, sabihin ko sa inyo, akala ko wala ng pag-asa. Nanikip yung dibdib ko, kapatid. Talagang inuubo ko na para bang di ako makahinga. Pero buti na lang, meron kaming isa pang nebule. Naubos inhaler ko, tapos may isang nebule. Sabi ko, Lord, this is the hope that you give to me. Na alam kong bubuhayin mo pa ako ngayong gabi. So sobrang normal na sa amin as mga kapatid, alam na namin lahat ng procedure anong dapat gawin. Pero kapatid, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung hindi man ako gumaling ngayon, naniniwala pa rin ako, ikaw pa rin ang Diyos na may hawak ng buhay ko. Amen. Kaya nga kapatid, bakit ako buhay ngayon? Kaya nga sabi ko sa Panginoon alam mo kapatid, pag may nararanasan akong ganun, mas lalo akong tumitindi. Alam mo bakit? Binigyan ako ulit ng pagkakataon ng Diyos
Amen. Ay, okay lang naman. Amen. Medyo may mga baha dito pero sa amin hindi naman baha. Pero tingnan mo, 'di ba? Sabi ko, Lord, kaya nagkaroon na naman ako ng panibagong lakas mula sa Panginoon. Lord, binuhay mo nga ako kahapon eh. Hindi pa ba ako maglilingkod ngayon? Kapatid, rather than, naiintindihan kita. Lord, nabuhay na naman ako. Isang walang kwentang buhay na naman. 'Di ba? Isang umaga na naman na puro pagod, isang umaga na naman na gusto ko nang mag-resign, yung mga dami yung ganyan ako dati kapatid, pagpapasok ako sa trabaho, ay ang tagal mag-out, 'di ba? Parang walang kagana-gana yung buhay. Pero kapatid, 'pag nakita mo na ang Diyos ay may plano sa'yo, na ang Diyos ay may pag-asa ka, grabe, araw-araw, umaga kapatid, talagang palalakasin ka ng Panginoon. Amen. Tignan mo, bakit itong live natin nananatiling matatag? Amen. Human resource po, business development manager and recruitment team leader po ako. Bakit nananatili? Kasi kapatid ako, pinapalakas ako ng Diyos personally at naniniwala ko, niloloob ng Panginoon kasi gusto ka ring palakasin ng Panginoon. Iba-iba topic natin araw-araw, tama ba? At hindi po biro yon. Sa totoo lang, minsan information overload na ako. Pero tingnan mo, bakit meron pa ring biyaya? Bakit meron pa ring learning? Bakit meron pa ring excitement? Amen? Kasi Diyos yan. Hindi po ako yan. Si Lord yan na kumikilos sa kalagitnaan natin na nagpapahayag ng salita niya at ang kalakasan ay tanging nagmumula lamang sa Kanya. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Amen? Amen. Kaya kapatid, tanggapin mo yung lakas na nagmumula sa Panginoon. Ang daming suliranin, oo. Ulitin ko ang buhay, mahirap, parehas naman eh. Wala ka sa Diyos at meron. Mahirap, tama mali. I-observe natin ang buhay. Wala ka kay Lord, mahirap. Na kay Lord ka, mahirap. Pero ang pinagkaiba, hindi ka iniwan ng Panginoon. Amen? Yun ang pinagkaiba. Iba na ngayon. Dati wala kang tulong pero ngayon meron kang tulong. Sabi ng Psalms, saan nanggagaling ang tulong ko? Ito ay nagmumula sa'yo at sa'yo lamang. At itong pag-asang ito ay hindi ako ipapahiya. Amen? Amen? Again, iba na ngayon. Sabi mo nga dyan, iba na ngayon. Kaya ako kapatid, katulad yan, kunyari problema ako sa isang bayarin. Ngayon pa ba kung kailan may nabayaran na akong utang? Amen? Iba na ngayon. Ngayon pa ba na napagtagumpayan ko na nga yung mga bagay sa nakaraan? Iniwan na ako ng tao. Ngayon pa ba na kung paano ako hindi iniwan ng Panginoon? Kapatid, kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo na mabuti ang Diyos. Kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo, kapatid, na may ginawa ang Panginoon at patuloy siyang may ginagawa. Iba na ngayon. Amen? Meron pong kanta yun worship, isa pong praise song. Iba ka na, iba ka na, iba ka na, kitang-kita ko. Amen? Eh, ang problema, kapatid, ano bang pinaggagawa mo pag may problema ka? Kakaiba mga outlet mo. Amen? Sasampulan ko po kayo bakit lalong nangihina ang tao. Tingnan mo, may problema sa pamilya. Naghanap ng pag-ibig sa kabilang pamilya. Aray mo. Amen? Amen ba? Ayan, ito na naman tong mga... alam ko naman saan nanggagaling yung gluttony assassin eh. Kapatid, ang inhaler ko may steroid content, kaya po ako medyo mataba. Kaya wag kang judge ha. Alam mo yun, sa tagal-tagal ko sa TikTok, yan yung lagi yung inaano. Kapatid, wag mong hayaan. Ikaw, panalangin ko, wag kang magkaroon ng sakit na kinakailangan mong mag-take ng ganito at may magsabi sa'yo na ganyan ka. Amen? Wag Lord. Spare him or her, Lord. Spare him or her, Lord. In Jesus' name.
outlet, ulitin ko ha, wait lang po, medyo naglag. So medyo naglag lang po, no? Medyo naglag lang. So kung titingnan natin kapatid, tingnan mo. Saan na ba tayo? Naglag, no? Ano ba 'to? Isa pa 'to. Wait nga lang. Okay, mods. Bugsh. Teka lang, naglalag na ako eh. Ayan, tingnan mo di ba? Pag nai-stress ka o napapagod ka kapatid, di ba? Anong unang response mo? Ay, alin? Magyosi, uminom ng alak. Di ba? Hindi naman kagad maka-Diyos agad eh. Tama ba? Hindi kagad kay Lord ang unang outlet mo. Amen? Kaya nga kapatid, ang pinakamahalaga, ano po, ay sa Diyos ka lumapit. God will renew your strength. Amen? Ulitin ko tamang outlet. Sim- Subukan mo ngayong araw, kapatid. Pag may problema ka, kay Lord ka kagad lumapit. Huwag kang gagawa ng iba, kay Lord ka agad. Sabihin na natin kapatid, sinisingil ka ng online lending app. Sabihin na natin, no, anong dapat mong gawin? Ipag-pray mo yan. Amen? Ako kapatid, binigyan ako ng wisdom ng Diyos eh. Nagkaroon po ako ng utang sa online lending app. Sabi ko, Lord, sobrang stress ko na, ginagambala na ako nito, Lord. Kinakausap ko ng maayos, hindi ako kausapin ng maayos. Anong binigyan ako ng Lord ng wisdom? Di ba lagi silang nagsasabi na, magkita lang tayo sa barangay. Pupunta yung field officer namin dyan, magbibigay sa'yo ng mga sampina, di ba? Mga ganun, tama ba? Yan yung mga script niyan eh. Di ba? Pero alam mo kapatid, anong binigay sa kanila? Kinausap ko. Sabi ko, hello po. Sige, ganito na lang po. Kita po tayo sa barangay mamaya. Sabi ko, kita po tayo sa barangay mamaya. Doon ko po isisettle. Sabi ko, gusto ko po magkaroon tayo ng kasulatan na masisettle ko ng maayos. Kasi masyado mo na akong hinaharas. Sabi ko, huwag po kayong mag-alala eh. Kahit dito po sa barangay namin, kilala po kami. Kilala po ako kasi nasa church po ako. Sabi ko, at alam ko po kung saan ko ginamit yung utang at handa po akong bayaran. It's so happen lang na hindi po kaya ngayon. Kaya nga nakikiusap ako, sabi ko. Ngayon, kung patuloy mo akong tatakutin, doon na lang po tayo. Binigyan ako ng wisdom ng Lord. Amen. Hindi kapatid, sabi niya kasi, ipapabarangay niya daw eh. O di sabi ko doon tayo. Nagigets nyo? Pero kapatid, sa ibang case kasi yung sinasabi mo Ate Divina, pero meron pong case na pwede mo kasi ang barangay kasi kapatid, it is more on settlement. Amen. Hindi legally wise kapatid, hindi talaga yun yung proper. Pero doon kasi sa barangay, meron siyang para bang barangay ang witness mo na magkakaayos kayo. Gets nyo? So sabi ko, doon na lang, doon tayo. Ngayon, may pasabi-sabi pa, dadalhin namin NBI, ganyan-ganyan. Sabi ko, actually kapatid, sa totoo lang, they asked me to down. Nag-down ako Nag-down ako. Pero natakot-takot ka pa rin. Sabi ko, kung ganyan pala, didaanin na lang natin sa legal. Amen. Amen. O ngayon, hindi naman nagpunta. Hintay ako ng hintay, hindi naman nagpunta. Pero hindi ko sinabi na takbuhan kapatid, binabayaran ko. May napatumba na nga akong utang eh. Amen.
Ang inihingi ko kasi kaya sabi ko, baka pwedeng i-stop na yung interest kasi hindi ako makakaahon. Eh, ayaw nila. Eh, ayun. Pero may natapos ako. Amen. Tingnan mo, pag hinarap mo kasi, alam mo naman kasama mo si Lord eh. Harapin mo. Problema, umiiwas ka eh. Ito pa problema. Gusto kong i-address to. Napakamot ako ng ulo eh, no? Ang tapang mo ngayon. Sobrang tapang. Hindi lang to sa utang ha. Tapang mo ngayon kasi, Lord, sasama mo ko. May answered prayer ka, ang saya mo. Tama? Sino bang hindi masaya pag may answered prayer? Masaya tayo pag may answered prayer. Kaso ang problema, pag dumating ulit yung unos, Lord, andyan ka pa ba? Lord, wala ka na ata. Lord, hindi mo na ata ako naririnig. Lord, pagod na ata ako. Okay. Kapatid, hindi ba't pinatunayan na ng Diyos? Bakit hindi ka nagtitiwala ngayon? Amen. Meron akong kinausap kapatid eh, talagang diniretso ko. Sabi ko, di ba po, naging mabuti sa'yo si Lord doon nakaraan? Kasi 1 week lang pagitan. Sabi niya, bro, thank you talaga. Talagang sinagot ni Lord yung ano, yung panalangin ko, ganyan, ganyan. Grabe si Lord, purihin si Lord, ganyan. Di ako, syempre, praise God. After 1 week, bro, hindi ko na alam, mahal kaya ako ni Lord, gumanon. Kapatid, sabi ko, huy, paalala ko lang. Amen? Sabi ko, paalala ko lang, hindi ba't sinagot ni Lord last week yung panalangin mo? Mahirap pa ba sa Panginoon ito? Amen? Minsan kailangan ko kayong real talkin eh. Kasi paulit-ulit ka eh. Amen? Ulitin ko ha, ulit-ulitin ko din. Paulit-ulit rin naman ikaw eh. Paulit-ulit na rin ako. Kapatid, may ginawa na po ang Panginoon. Amen? Amen? Oo, mabilis po transition dito. Tatawa, iiyak, kakabahan, tatawa ulit. Pero kapatid, di ba? Kung titignan mo, ang Diyos, hindi po siya pabago-bago. Kaya wag kang pabago-bago. Ngayon magtitiwala, bukas hindi. Ngayon magtitiwala, bukas hindi. Amen? Kapatid, kung sinabi sa'yo ng Panginoon na He will renew your strength, He will definitely renew it. Tingnan mo si Paul. 2 Corinthians 12, kapatid, onwards. Basahin niyo yung buong 2 Corinthians 12. Anong sabi niya? I will boast my weakness before the Lord because His grace is sufficient for me and His power is made perfect to me. Diba? Kaya nga ako, iyayabang ko ang kahinaan ko para ang kalakasan ng Diyos ang gumawa sa akin. Amen? Kaya nga sabi niya, diba? Kahit ginagawa ko yung mga hindi ko ginagawa, pero patuloy pa rin ako nagtitiwala sa Panginoon na ayusin niya ang buhay ko. Amen? Kapatid, dapat kasi tumuloy-tuloy ka. Sabi mo nga dyan, tumuloy-tuloy ka. Amen. Kaya nga yung verse natin, ulitin ko sa Tagalog ha, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Pag sinabing nagtitiwala, tuloy-tuloy. Amen. Kaya kapatid, yung pag-asa nyo, wag nyo ilagay dito sa live ko ha. Sa totoo lang. May isang nag-chat sa akin eh. Kuya, let's go. Nawawalan ako ng pag-asa, mag-live ka na. Sabi ko, hoy, ako po nagre-reply po ako, kapatid. Kala hindi po ako supla dito, no? Sabi ko, hoy, bakit sa akin ka umaasa? Sabi ko, mag-devotion ka dyan, hintayin mo ako. Sabi ko. Hindi gano'n, hindi gano'n. Ikaw naman. Sinabi, ano lang, alam ko sabi, let's go, nawala na ako ng pag-asa. Mag-live ka na. Sabi ko, hoy, hindi ako si Lord yan. Mag-demo ka. Di ba? Kapatid, wag mo iasa sa tao. Amen? Amen? Wag mong iasa sa tao ang pag-asa mo kay Lord pa rin. Amen? Para bang si Malupiton? Mag-devotion ka. Di ba, nakita niyo, napanood ko yung video na, Superman, tulong, tulong. Wala akong bigas. Magtrabaho ka. Ako naman, mag-devotion ka. Amen? Amen? Kaya kapatid, nanghihina ka na nga.
'Di ba, nanghihina ka na. Anong gagawin mo? Mag-devotion ka, mag-worship ka, amen. Meron bang nag-trend ngayon, 'di ba? Sabi, "7 things that worth of your money." Amen. Hindi ko na iko-content, 'di po ako marunong mag-content, eh, ila-live ko na lang. First, pumiyok pa. First, Bible, 'di ba? Second, earphones. Third, wala na. Yun lang. Ay, hindi pala. Devotion notebook. Yan, tatlo lang pala. Amen. Kapatid, yan yung pinaka-basic. Ako for me, Christian starter pack. Bible, devotion notebook, at earphones. Bakit? Pag maingay na ang mundo, kapatid, isalpak mo na yung earphones mo, mag-worship ka sa Panginoon. Pag nagugulumihanan yung isip mo, kapatid, buksan mo Bible mo. Pag hirap na hirap ang puso mo at bagbag mo na damdamin mo, kapatid. Sama na natin, pangapat, ballpen. Isulat mo lahat ng mga nararamdaman mo para sa Panginoon. Amen. Paano patigilin yung pinsan ko? Tanggalan mo cellphone, kapatid. Di mo mapipigilan yan, ipag-pray mo sa Panginoon. Amen. So, ano ibig ko sabihin, kapatid? God is the source of your strength. Therefore, lumapit ka sa Diyos. Amen. Ngayon na lang ulit tayo nag-umaga, pero pangarap ko alas 7 eh. Magigising din ako ng 7 a.m. Yung mga pagod ko kasi sa ministry pa, andito pa eh. Pero gusto ko 7 a.m. eh. Amen. Kung mas maaga pa nga, mas better. Bakit? Kasi dapat talaga sinisimulan natin ang araw nasa Panginoon. Hindi mo sisimulan yung araw, kapatid, pag nasa biyahe ka na. Amen. Sabihin mo sa akin, aga kasi pasok ko, di mo gumising ka ng mas maaga. Amen. Bago ka magsaing, bago ka magluto, kapatid, manalangin ka muna. Amen. Si Lord kaagad ang una. Alam mo, makikita mo na priority mo ang Panginoon pag hindi cellphone ang inuuna mo, kundi Bible. Amen. Amen. Wag cellphone. Cellphone kaagad. May nag-like na ba dun sa My Day ko? My goodness, inuna mo pa yung My Day mo kaysa kay Lord. Amen. Ay, sige po, sali po kayo sa group chat namin dito. Ano lang po, i-message lang po ako dito sa TikTok. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon, sino ang source of strength? Si Lord. Third point, God gives strength for every season. Amen. Palalakasin ka ng Diyos sa bawat season. Sabi po dito, they will soar, they will run, they will walk. Pag binasa nyo po yung mga karugtong ng Isaiah 40, no? 40:31. Sa Tagalog, kapatid, kunin ko lang sa Tagalog, no? Lilipad, tatakbo, lalakad. Tuloy-tuloy na umuusad. Amen. Kapatid, ganun sa Panginoon. Kapatid, small step is always a step. Amen. Anong tawag dito? Ang paglakad, ang pag-usad. Pag-usad pa rin yan. Mabagal, umuusad ka pa rin. Sabi nga ng Bini, di ba, ang buhay daw ay hindi karera. Amen, ano ba inabol mo? Yan sabi ni Jess kanina, bakit para bang para bang nagmamadali ka, kapatid? Huminga ka malalim, kalma lang, no? Alam mo, kapatid, sa sports metaphor, no? Speed is a curse. Amen? Masyado mong minamadali lahat, no? Tataranta ka. Tama? Ganun din, kapatid, sa buhay. May time na lilipad, may time na tatakbo, may time na maglalakad. Ang mahalaga, umuusad. Amen? Ang mahalaga, umuusad. Kung titignan mo, kapatid, itong verse na to, pagtapos kang i-strength ng Panginoon, anong gagawin mo? Umusad. Alam mo, kapatid, ang tao, ito ka mo pagkakamali, sa totoo lang. Magiging malupito na naman ako. Sa totoosin lang. Ang tao, kapatid, pag pinagpala ni Lord, hindi umuusad sa buhay, hindi umuusad sa faith.
Minsan, pag okay na ang buhay, hindi nakakalimot na. Sa totoo lang. Kaya ang nangyayari sa buhay mo kapatid, paulit-ulit. Tama man eh. Hindi, paano hindi uulit-ulit eh? Nung naging okay ka, umaalis ka. Ano yun? See you next problem, Lord. No, nung naging problemado ka, andyan ka na naman. Andyan ka na naman. Di ko maiwasan. Di ba? Pabalik-balik. Bakit? Hindi ka umuusad eh. Grabe, nagka-breakthrough ka, nakabayad ka ng utang, tapos hindi ka nagpasalamat sa Panginoon. Tingnan mo yung ketongin. 10 pinagaling, isa lang bumalik kay Lord. Naniniwala ko yung siyam na yon, nako, babalik yun na meron na namang problemang panibago. Kasi hindi pwede kapatid ang answered prayer mo makakapagpalayo sa'yo sa Diyos. Hindi ba't dapat pag meron kang answered prayer, mas malapit ka kay Lord, umuusad ka sa Panginoon? Amen? Kaya nga kapatid, if you do not appreciate the little things na ginagawa ng Diyos sa'yo, di ka talaga uusad. Kung hintayin mo lagi yung malakihan lang, di ka usad. Sa totoo lang. Kasi kapatid, ang mga maliliit na bagay sa tingin mo na ginagawa ng Diyos, yun yung mga bagay na paghahanda sa'yo ng Panginoon para sa malaking bagay na plano niya sa'yo. Ako nakita ko yan eh. Amen. Sa buhay ko kapatid, sobrang hirap ng buhay kapatid, lalo na nung nagkasakit po yung tatay ko. 1 million utang namin. Hanggang ngayon may utang pa rin ako. Pero inuunti-unti kong bayaran yung kaya ko. Amen. Nagkaroon na po ako ng certificate na namalaya na ako sa utang doon sa isa. Next utang naman ulit. Amen. Paano yan eh? Nagkaroon ka, halimbawa may utang ka 1K. Oh, tapos nagkaroon ka ng 100. Imbis na ibayad mo, pinang-melte mo pa. Paano yan? Di ba answered prayer mo na yun? Hindi, Lord, pag binigyan mo na ako ng 1K, tsaka ako babayaran. Tingnan mo kapatid, hindi mo nilelet go yung 1K. Bakit? Hindi mo inilet go yung 100 eh. Anong topic natin kagabi? Pag napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Kung hindi ka napagkatiwalaan sa maliit ngayon, kapatid, I bet na kaya mong i-handle yung mas malaki. Ito mo yung mga nanalo sa loto. Mayaman ba sila ngayon? Matanong ko kayo. Hindi, ang dami pong balita, kapatid, na nagkautang-utang din sila. Di ba? Kapatid, pag ang Diyos binigyan ka ng kalakasan, umusad ka. Hindi ka binigyan ng Lord ng lakas para bumalik. Tingnan niyo yung Red Sea. Red Sea moment. Sige. Pag tinignan natin yung Red Sea moment, kapatid, pinausad ba sila ni Lord para itrap sa Red Sea? Pinalabas ba sila ni Lord sa Egypt para lang iwan sa Red Sea? Hindi, no? Yun ang isip ng tao. Tama? Yun ang isip ng mga Israelites that time. Tama, mali? Yun ang isip nila. Pero iba plano ni Lord. Hahawiin pa ni Lord yung Red Sea para ipakita na ang Diyos ay ang siyang Diyos na makapangyarihan. Uusad pa rin. Imagine mo kapatid 10 plagues na yun, pinakita ni Lord. Iniligtas na nga sila. Puro reklamo pa rin. Hindi pa, di ba, nakausad na sa Red Sea. Pagdating sa wilderness, kapatid, nako, grabe, mas lalo pang naging mas reklamador. Kaya tingnan mo kapatid, hindi talaga nakapunta ng promised land yung generation nila eh. Puro reklamo eh. Nakita lang nung iba, si Moses, nakita niya lang. Amen. Ikaw, andyan na nga eh. May promised land ka na. May pangako na si Lord. Alam mo bakit? Ako kasi naniniwala ko gusto ni Lord bago yung dalhin doon. Kaya kapatid, yung 40 years kapatid, ubos ang generation. Kaya nangyari. Bakit? Puro reklamo eh. Binigyan ng pillars of cloud, reklamo. Binigyan ng pillars of light, reklamo. Binigyan ng reklamo. Ngayon tuloy, itong si Moses, kaya si Moses, di mo rin masisi. Imbis na tuloy kausapin yung bato, nahampas sa sobrang pikon eh. Di ba? Pero kapatid, hindi ko sinasabi na hindi pinagpala ng Lord si Moses. Grabe pinagpala ni Lord dyan.
Kasama pa ngayon sa transfiguration eh, di ba? Ni Jesus. Pero anong ibig ko sabihin? Kapatid, ikaw, andyan na eh. Malapit na. Hindi ka pa umusan. Amen? Okay na eh. Hindi ka pa umusan. Amen? Keep walking in Him. Hindi lahat ng pagkakataon, kapatid, na takbo ka. Amen? May mga moment, kapatid, na lakad, na takbo, na lipad. May mga iba't ibang moment, may iba't ibang mga season. Pero ang mahalaga, umuusad. Amen? Kapatid, alam niyo po yung marathon. Hindi, fun run na lang para mas madaling intindihin. Di ba yung fun run? It doesn't matter sino ang nauna. Ang nagmamatter, sino ang nakatapos. Tama? May mga special reward yung mga nauna, oo. Pero ang goal, matapos mo yung buong takbuhin. Amen? Ang goal sa buhay, kapatid, mapalapit kay Lord. Na kahit ano man ang season, mahalaga kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya nga, di ba, may kanta yun eh. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Amen? Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Di ba? Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. He is your Emmanuel. God is with us. Amen? Yung Emmanuel, naririnig lang yan pag December. Ano yan? Pag December lang ba yung God is with us? No. It will always with us and He will always will. Amen? Kaya kapatid, kung kayo man ay may pinagdadaanan, lagi mong tandaan, kasama mo si Lord. Kaya rest in Him, magtiwala ka, at magpalakas ka mula sa Panginoon. Amen? Ako, I will always encourage you. Yung mga nasa group chat, kapatid, i-resend ko ulit yung devotion natin. Habulin mo kung kailangan mong habulin. Hindi ako magsasawa, magpaalala, ako pa. Kapatid, laking recruiter ako eh. Konti pa kayo sa mga pinapollow up ko, libo-libo pinapollow up ko kada buwan, libo-libong tao. Eh ito pa, sobrang simple lang nito sa akin. Okay nang makulitan kayo sa akin, ang mahalaga, nakilala mo ang Panginoon at napaalalahanan kita. Amen. Gawin mo. Amen. Gawin mo. Amen. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, Kuya Jerome, may sarili po akong devotion, okay lang. Ang mahalaga, nasa Panginoon ka pa rin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo yan. Amen. Ngayon kapatid, sa ating pagtatapos, no, maaaring nag-umpisa ka ngayong araw na pagod o wala kang answered. Or pakiramdam mo, everything is falling apart. But right now, kapatid, tandaan mo to ha, when your strength ends, God's strength does not. Amen. When you feel weak, He is still able. If you cannot see the whole road, kapatid, God is with you in every step of your way. Amen. Kaya kapatid, ngayon mananalangin tayo. Hallelujah. Ipagkatiwala natin sa Panginoon yung buhay mo. Ano man yung suliranin mo, ibigay natin sa Panginoon. O aming Diyos na dakila at banal, narito po kami ngayon. Alam mong nanghihina, alam mong pinagdadaanan ng puso namin. Alam mo kung anong mga suliranin namin sa buhay. But Lord, right now, I pray in the name of Jesus na anuman ang mga kalakasang nawala, ibabalik mo. Lord, I quote in the book of Joel, you will bring back what is lost in Jesus' name. Kaya Panginoon, I pray sa mga may sakit, pagalingin mo. Sa mga nahihirapan, pagalingin mo, ayusin mo. Sa mga na-scam, Lord, i-restore mo. Yung mga may pagkukulang sa pera, dahil sa mga maling desisyon, tulungan niyo po silang magkaroon ng tamang desisyon.
At sa mga nahihirapan, napapagod, nababagabag, hindi makatulog, Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan. Lord, I declare peace. At ang sabi mo, peace you will give to us. Kaya itong hope namin, Panginoon, alam namin hindi kami ipapahiya nito. Kaya, Panginoon, ay dalangin ko po, siksik, liglig at umaapaw na biyaya na nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, let this devotion be a reminder to us na patuloy kaming umusad sa buhay dahil ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Kaya salamat, Lord, dahil alam namin napapalakasin mo kami. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko po, palakasin ka ng Panginoon. Amen. Ngayon, mamayang gabi kapatid, I think baka mga 5:30 or 6 p.m. po ako mag-discipleship, no? So, kasi may lakad po ako ng around like mga 7:30 or 7:45. So, kaya mga ganong oras po ako magla-live, no? So, if you want to join kapatid to our group chat, you can just message me. Amen. At ganun din pala, salamat po sa mga nagbigay po ng diamonds, no? So, may $0.07. So, however, the amount na to, kapatid, ito po ay lahat pag naipon, malaki yan. Kaya lahat po ito ay mapupunta po sa mahirap. Amen. At ganun din, salamat din po sa mga kapatid talaga na nag-pray sa akin kagabi, no? Salamat po sa inyo. Okay po ako. Amen. So, pasama na lang din sa prayer, kapatid, kasi hindi po kami nakabili ng inhaler kagabi. So, sana maging available po yung inhaler sa Mercury, no? At the same time, palakasin ako ng Panginoon, no? Lahat ng gagawin ko ngayong araw, pagpalain ng Panginoon. Amen? At the same time, isama niyo po dito yung live natin kasi kung mapapansin niyo, merong mga laglag, no? Si Lord pa rin ang siyang magpala dyan. Amen? So, God is with you. God will always be with us. Kaya may the Lord strengthen you, kapatid. Amen? Kaya, pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye! So, mamayang gabi discipleship natin. Bye-bye! Opo, i-chat nyo lang po ako kung nais nyo pong